Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw pong muli sa inyo at welcome sa araw-araw na pagpapala. Grabe ang init ng panahon pero dapat mas lalo tayong uminit sa Panginoon. Amen? Manalangin po tayo bago pa tayo magsimulang magbulay-bulay. Aming Ama, sa araw na ito kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, samahan mo po kami. Una sa lahat, humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming nagawa. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay, dalangin po namin na ikaw po ang maluwalhati at makarinig kami mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya nga nasabi ko, grabe ang init ng panahon. Ang taas ng heat index, di ba? Nag-52, na meron pang ibang lugar, 53. At wow, grabe ang init. Pero dalangin ko po na habang ganito ang pag-init ng panahon, ay lalo naman tayong uminit sa pagkapit sa Panginoon. Maging mainit sa pagtitiwala sa Kanya, no? Ang topic po natin today is about being confident in God, yung ating confidence in God. Sabi po ng Jeremiah 17:7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. So, 4 na words po ang tinukoy doon. Sabi po dyan, blessed, trust, hope, and confidence. To be blessed, sabi po nabasa ko po na to be blessed is to be granted special by God, with resulting joy and prosperity. Ang mabless daw po, ang mapagpala, ay ang special grant sa Panginoon. Ang blessing, alam natin na ang blessing natin ay nanggagaling sa Panginoon. At nagre-resulta daw po ito sa joy at prosperity. Kaya nga po sabi ng Proverbs 10:22, anong sabi doon? The blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow in it. So, ang pagpapala daw pala dapat ay nagdadala ng kagalakan at prosperity, Hindi daw po dapat ito nagdadala ng kalungkutan. At sabi doon, blessed, balikan natin Jeremiah, sabi doon, blessed are those who trust in the Lord. Paano nga ba nagiging blessed ang isang tao? Una, nagtitiwala sa Diyos. Ang tiwala natin ay sa Panginoon lamang at hindi po sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na nakikita natin. Hindi po tayo nagtitiwala kapag payapa lamang ang dagat natin. Ibig sabihin, when things are all right, ay doon lamang tayo nagtitiwala. Even during times ng hindi na maalo ng buhay, maraming uncertainties, ay pagtiwala tayo sa Panginoon. Kasi sabi niya, pinagpala daw ang mga nagtitiwala. So, if we are trusting God para yung pag-upo sa bangko, yung uupo ka with your full weight. Ibibigay mo yung full weight mo pag naupo ka sa bangko. Pagtiwala ka sa bangko. Di ba minsan yung pag-upo mo medyo umalog yung bangko, hindi ka rin trusting, Pero pag alam mo na kaya ka nitong i-carry, you will give your full weight. Ganun po ang pagtitiwala sa Panginoon. We give everything. We trust Him with everything. Hindi lamang sa mga bagay na nakikita natin, kundi maging sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Sabi din doon, blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence, na ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Kaya tayo nagtitiwala sa Kanya dahil alam nating may pag-asa tayo sa Kanya at may confidence tayo sa Kanya. So, ang
definition po ng confidence is a firm trust. Isang matatag, matibay na pagtitiwala. So, may confidence ka daw kapag buong-buo ang tiwala mo. Sabi doon, confidence is the feeling or belief that one can rely on someone or something. So, ibig sabihin, this is the belief that we can rely on the Lord. Yun daw po ang confidence. If we have this full trust, firm trust, yung alam mo na makakapag-rely ka sa Panginoon, that's confidence. So, kailangan i-build natin yung confidence na yun. Kailangan i-raise pa natin yung confidence level natin sa Panginoon para hindi madaling ma-shake. Para hindi nasi-shake tuwing nakakakita tayo ng mga sitwasyon. Kasi, syempre, pag may sitwasyon, sometimes, na-challenge yung confidence natin sa Panginoon Yung kapag maalon na ang buhay natin, yung confidence natin nasi-shake minsan no? So, what should we do? Anong dapat nating gawin para ang confidence natin sa Panginoon ay patuloy na tumatag at patuloy na lumakas, I have noted 3 bagay, but kung may naisip pa kayo, well and good, okay? So, 3 bagay lamang po ang tinake note ko. Una po ay be free from guilt. Dapat kaya tayo nawawalan minsan o napanghihinaan ng confidence sa Panginoon, hindi naman dahil sa hindi ba kaya ng Diyos? Minsan hindi yun ang tanong baka hindi niya magawa. Minsan hindi naman po yun ang concern. Kung hindi minsan ay yung guilt natin. Dahil alam natin meron tayong nagawang mali. Alam natin nagkasala tayo. Kaya yun yung nagpapaatras sa atin para magtiwala ng husto sa Panginoon. Dahil baka hindi kanya pakinggan. Baka hindi niya tayo pakinggan dahil nagkasala tayo. So, let us keep ourselves free from guilt. Paano po? Siyempre, repentance. Napakalaga that we continue to repent from our sins. Sabi po ng Biblia, if we repent, He is faithful and just to forgive us. Papatawarin daw po niya tayo. So, pag pinatawad tayo, nilinis tayo, tayo rin sa sarili natin, dapat i-assure natin ang sarili natin that we have been forgiven. Minsan kasi hinuhont tayo nun Alam mo yun, hinahabol tayo ng guilt. At yung guilt na yun, minsan ang naglalagay ng barrier between us and God. Yung tiwala natin sa Panginoon, na-dwindle. Yung medyo nasi-shake. Bakit? Baka hindi niya tayo pakinggan. Kasi nagkamali tayo. Kasi meron tayong ginawa. Pero the Bible says, kapag tayo'y humingi ng tawad, siya ay faithful and just. Tapat daw po ang Panginoon at just siya para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At linisin tayo mula sa anumang unrighteousness. So, ibig sabihin, dapat makausap din natin ang ating sarili na kapag tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, tayo ay pinatawad na. At alam natin na kapag tayo ay pinatawad na, tayo ay malaya ng makakalapit sa Panginoon. Malaya ng makakadulog ng ating mga kahilingan sa Kanya. Dahil alam natin wala ng barrier. Then, sabi ko, yung one is be free from guilt. Pangalawa ay build our faith. Also, para lalo tayong maging confident sa ating Panginoon, mahalaga na i-build up din natin yung ating pananampalataya.
Kagaya rin halimbawa yung mga taong magpapagawa, halimbawa gusto nilang magpagawa ng bahay nila. Ano yung ginagawa nila? Hindi lang yan basta kukuha ng kontraktor nang hindi nila kilala, nang hindi man lang nag-investigate kung reliable ba yan. So, habang kinikilala natin ng Panginoon, habang patuloy natin siyang kinikilala, inaalam kung sino ang Diyos na tumutugon sa ating panalangin, kung sino itong Diyos na papatawan natin, pinaglalagakan natin ng ating confidence, ay lalong bumibuild up yung confidence natin sa Kanya. Bakit? Kasi lalo natin siyang nakikilala. Nakikilala natin ng Diyos na buhay. That He is the living God, the God of Israel, the God of Jacob, Isaac and Abraham, the God of yesterday, today, and forever, the God who heals us, the creator of heaven and earth, the powerful God who split the Red Sea para lang makatawid ang 3 milyong katao. That same God, we can put our trust in Him. The Spirit that raised up Jesus from the dead. The power that sent Jesus from heaven to earth and raise Him up from the dead so that He can go back to the Father. That is our Father in heaven, to whom we can rely, we can place our confidence. Amen. So napakahalaga po that during times of trials, lalo po natin siyang saliksikin, lalo natin siyang hanapin. At habang hinahanap natin siya, lalo nating nakikita ang kapangyarihan niya, ang katapatan niya, ang kabutihan niya. So, una, let us be free from guilt. Ano nga yung sabi ko kanina, tayo po ay mag-repent at kausapin ang ating sarili that we have been forgiven. Pangalawa, we have to build our faith. Read Bibles, mag-meditate, listening to this araw-araw na pagpapala, attend the Sunday celebration, join your care group, join the trainings. Kasi habang nile-level up tayo, lumilevel up din ang pananampalataya natin. So, ma-build up po tayo. And the last one na na-take note ko ay isa ring mahalaga is declaring the Word of God. Yes, during times na sinusubok ang ating pagtitiwala sa Panginoon, magdeklara po tayo ng salita ng Diyos. It's a two-edged. As we declare the Word of God, we speak the power of God sa ating sitwasyon. And at the same time, it builds us up. Tayo rin ay binibuild up ng salita ng Diyos habang dinideklara natin that my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. That God will never leave me nor forsake me. That God is my healer. God is my provider. God can make a way even in the desert. Alam niyo, as we declare the Word of God, sabi ng salita ng Diyos, papatagin niya ang bundok para sa atin. He will even cut bars of irons. So as we declare the Word of God, nagiging confident tayo lalong nabibuild up yung confidence natin. And at the same time, we are declaring the power of God towards our situation. Lalo tayong nagiging confident. Amen. So ano huli yung 3 bagay para ma-build up ang confidence natin? First, we have to be free from guilt. Then, let us build our faith. Then, declare the power of the Word of God. As we do this, we will build our confidence. Habang binibuild natin ang ating confidence, anong sabi ng Jeremiah? Basahin ko uli. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and their confidence. That blessing that will grant us a special favor from God that will result with joy and prosperity. Yun ang patuloy nating mararanasan as we build our confidence
in the Lord. Amen? So build up po natin. Habang tumitindi ang init, nag-52 degrees man yan, i-raise up pa natin. I-raise up pa natin yung bar ng ating confidence towards the Lord. Amen? So, wow! Habang nare-raise ang bar ng confidence natin sa Panginoon, lalong nagtitiwala tayo for great things that God will do upon us. Thank you. Marami pong salamat sa inyo sa araw na ito. Muli po, manalangin tayo. Salamat, Panginoon. Binibless ko po ang lahat ng nakatunghay. Binibless ko po, Panginoon, ang lahat ng kami po na nakarinig. Tulungan mo kami na patuloy, na ma-raise, ma-build up ang aming confidence sa iyo. As we trust in you, Panginoon, mararanasan namin ang another level, Lord, ng kapangyarihan mo sa buhay namin. Salamat po, Ama. Lord, I declare blessing, I declare joy, and peace sa bawat tahanan, Panginoon. Lord, nagde-declare din ako ng kagalingan sa bawat tahanan na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang aming pag-asa, Panginoon. Father, we bless you and we thank you. In Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat. Patuloy po tayong tumunghay sa araw-araw na pagpapala upang patuloy pong lumago ang ating pananampalataya. God bless you po.